So kailangan mauna ka pa sa patay. Ay, yung boses dun parang may echo siya. Naku po, yun. Dalawa, yung anak talaga, kitang-kita niya talaga. Ah. Parang inikyahan lang ng tela kasi natakot yung Oo, yung nag-iimbalsa mo. So welcome back again to our channel mga master. This is Master G. Nandito po tayo sa, nagbabalik po tayo sa Nueva Ecija dahil bukas ito pa rin yung suot ko, di pa ako naliligo. Makakausap po natin yung isang owner or proud owner po ng isang funeral service na napag-vlogan na rin po natin. Meron din siyang mga paranormal na experience at meron din po siya na ikikwento sa atin kung very inspiring siya na story na kapupulutan ng aral ng iba at saka sa mga gusto ding mag-business ng kagaya na sa kanya ng kabuhayan sa patay. O, di ba? Dahil sa patay, gumanda ang buhay. Pero, syempre, pinaghirapan din nila yon at deserve nila kung ano man ang meron sila ngayon. Kaya, so, makakausap po natin si Madam Jocelyn Malgapo or Malgapo, tama po? Malgapo. So, ano po yung kinukwento nyo sa akin nung kanina, yung pre-interview bakla. Yung sabi niyo sa akin na kayo ay nagsimula sa 30,000 na puhunan. Paano po yung ano? 30,000 lang siya. Una po kasi isang ano lang yon, isang casket lang na display sa ano yon, sa Gapan. Nagre-rent kami ng pwesto ng 3,000. Tapos nagpuhunan kami ng isang casket lang. Tapos meron lang kami isang set na kandilero. Lahat inaakila namin. Silya, mesa. Anong year po nag-start kayo nun? 2007. Tapos naisip nyo na po na ito na yung talagang pagkakitaan? Oo, yun na. Kasi bukod sa license embalmer ngayon, mister ko, bakit hindi kayo magtayo ng sarili namin kaysa sa iba siya nagkatrabaho din, magtayo kami ng sarili namin. Bago kayo magkaroon ng sarili nyong funeral homes, di marami kayong challenge. Ano yung hindi nyo po makakalimutan challenge na tumatak sa inyo na let's say sabihin nyo na nagpalakas sa inyo para ipagpatuloy itong ganitong ano? Siguro yung mga anak ko, kasi nga nag-aaral sila nun sabay-sabay. 2 high school, isang elementary. Pera. Tapos wala kang sariling gamit. Sasakyan, number 1 kasi yun. Paano pag may kukunin patay sa ospital? Tatawag ka ng sakyan na arkila ka. Opo. Minsan di agad pumupunta. Nangahabay leg mo kung kailan sa darating. Minsan sa ospital, Cabanatuan, Manila. Saan po nagsimula yung, bukod sa 30,000 yun, saan po nagsimula sa idea na napasukin po ninyong mag-asawa nung nabubuhay po yung inyong isa sa kilalang embalmer dito po sa Nueva Ecija? Si Gudrón kasi nasa direct selling ako Manager ako ng Sara Lee, Evo, Boardwalk. Mga batang 90s alam yan, guys. Parang siya naman yun, license embalmer sa 5 punerary, hawak niya ng 7. Gano'n na pala katagal ang inyong kung kukumputin lahat po, kung ilang years na po yung inyong funeral business? Parang yung sa amin lang, yung sa pangalan ng Nonong Funeral Services. Since nag-start kami ng December 7, 2006. Ano po siya? Yung kumbaga, naging source of income nyo na, di ba? Di kumikita na kayo. Ano po ba yung mas malakas ang kitan or mas maraming patay noon or nitong mga nakaraang taon lang na bago lang? Mas marami ngayon. Mas marami siya nitong pandemic. Pandemic. So mas malakas po ng pandemic? Malakas siya. Isang buwan, 80. 80 tao? 80 tao. 50 pinakamababa. Okay. So maiba naman po tayo ng tema. Para to calm down or para medyo natin ng kaunti, magtingin tayo sa part ng paranormal naman mga master. Syempre alam ko po yan po yung gustong-gusto ninyo, yung mga paranormal. Ano po yung sinabi niyo sa akin na sabi niyo na merong nagkwento sa inyo na isang namatay siya sa heart attack ng 2 hours pa lang. And then ano po yung nangyari na yung kinuwento niyo lang kanina na ano yung naging itsura? Ano siya?
parang nasasaktan siya, gano'n na itsura ng mukha. Gano'n parang makita niya. Hindi ko alam kung paano kwento lang yung parang nasasaktan. Parang nagkangalit yung ipin. Ay, tumutunog yung ngipin. Parang gano'n. Parang gano'n. Ilang taon na nga po yun? Mga 68, gano'n. So, ibig sabihin nung time na ano yun, nasa ano na siya, nasa morgue na raw yun, then nilagyan na ng ano ng formalin. Parang nagre-react na yun. Nag-react bigla yung katawan. Tapos ang sabi binigyan ng death certificate. Galing kasi sa hospital yun eh. Nakalagay naman talaga time of death parang 8:30 ganun. Tapos 10:30 siya ginawa. Ng umaga. Gabi. Ay, gabi. O dapat nun kasi mga 4 hours sana. So dapat pala may Yung Balmer lang. ano ba yung kinikwento nyo kaninang tinabunan daw yung mukha para hindi na raw makita dahil natatakot nga. Parang initsahan lang ng tela kasi natakot yung Oo, yung nag-iimbalsa mo. Oo. Kaya initsahan niya ng telang gano'n. Yung mukha. Kasi gumalaw siya. Pero yun po yung first na narinig yung kwento na gano'n. Parang yun. Pero sa inyo dito, hindi nyo naranasan yung gano'n? Wala naman dito ang meron nung parang, yun nga yung may mga umapaswet. Kasi yung pinuntahan namin may pinatay dito eh. Itong lugar na ito? O yung lugar. Doon sa harap. O doon sa harap? Ito naman puro mga puno ito eh. Bali, basta bago yung mga tauhan namin. Kasi anin sila eh. May bagong dalawa. Kapag ka naiiwan sila dyan, sila lang mag-isa. Parang meron. Yan yung ginagalaw sila. Okay. Anong binibiro sila, pero yung talagang sanay na ng tauhan namin mula pa noon. Siguro kilala na nung multo, may multo nga. Alang nangyayari sa kanilang ganun, maliban doon sa bago. So mga master, alam nyo naman yung nakaraan, ang topic natin yung nasunog na purinarya, paano sila bumangon, lagay ko na lang po dyan sa screen. Yung kanilang, paano nila naging instant, hindi naman masasabing instant, naging yumaman sila sa patay, naging milyonaryo yung mag-asawa dahil sa patay. Tinanong natin kung magkano yung estimated nila, sabi nagre-range ng 500k. Yung sa inyo po ba, naranasan nyo na minsan na nag-range ng, if you don't mind lang po, kung pwede nyo namang sagutin. Opo, ng time na kalakasan? Mahigit. Mahigit siya. Talagang masasabi mo? Minimum yun. Kasi nang ganun, ang malakas talaga yun sa pandemic noon. Pero, ang kalakasan talaga ng patay, yung March, yung October na yan. Maraming namamatay Tapos ng January. Kasi pag sa March, tag-init eh. Marami na heat stroke. Pagka naman October, yung parang kaya humahabol sa November 1, sa Undas. Kapag ka naman January after New Year, marami silang kinain, marami na atake. Kasi Christmas. So alam nyo guys, magsisilbing warning sa atin dahil alam natin na marami palang namamatay. Base po sa kanilang nararanasan sa kanilang pangkaraniwang trabahong ito ay ganun nga. So aside from ano po, meron kayong flower shop no? Na Tsaka yung lapida. Oh, tapos yung sinasabi nyo po, meron kayong pinamimigay minsan na insurance. Para dun, meron kayong minsan pag mahirap, ano sabi nyo kanina? Pag halimbawa, sa baby muna, yung mga bagong panganak lang na baby, from pagkapanganak niya hanggang 3 months old, na inilabas. Opo. Libre lang sa amin yung casket ng baby, pinibigay lang namin siya. Plus may free pa siya na isang basket na bulaklak. Yung kinabukasan na ililibing, ganun, hindi siya magtatagal. Kasi kailan siya magkakaroon ng fries o magaling service kung ibuburulan matagal. 3 days, yung matagal. Pero kung gusto lang nilang makita maghapon, kinabukasan ililibing din. Opo. Libre na yung casket, libre pa yung bulaklak. Yung pag-inject, yung buhay yung mister ko, wala rin bayad. Pero, yung pag-inject ng formalin do sa baby? i-inject siya muna, Oo. konti. Walang bayad yun. Wala rin bayad yun. Tapos guys, natatawa. Na ano lang ako guys, na namamangha kasi itong sila Madam Jocelyn, yung kinikwento niya sa akin kanina, kasi sa amin sa Bulacan hindi namin naririnig yung ganong kababang presyo sa service ng 20,000. Doon sa amin parang naririnig ko 30,000 yata or 35k eh. Wala pa yung promo na sabi ko. Oo. Dito 20,000. Nagpo-promo din pala kayo. 20,000. Dati 15 lang yun eh. Ngayon 20,000. Super sale. 20,000 ang package na yon.
kasama na yung embalm doon eh. Magkano ang embalm? 2,000 sa ordinary. 2,500, 3,000. Hindi pwede rin kasi sa casket eh. Di 20,000 yun, full glass na casket. Ang package niya sa 20, 210, 30 silya, 5 mesa, may hot and cold na water dispenser, may 5 gallon na mineral, merong 6 na baraha, 50 pieces na 3-in-1 na kape, meron siyang garden na bulaklak, plus 3 corona. Ay, yung kumbaga sa inyo, doon kayo nagiging sa nilalaman, hindi sa service eh. Para yung package na. yung natutuwa yung namatayan. Oo. Kahit na umiiyak sila, talagang mura nga. Sabi ko nga people makes beautiful even in death with painless embalming. Mura na, nauutang pa. Siyempre, alam ko marami kayong hindi nasingil na merong may mga utang sa inyo. Yung po ba masasabi kung let's say hindi naman sa kayo po ba pinatawad nyo na sila? Or may naguhulog pa rin hanggang ngayon? Or hinayaan nyo na lang po? Paano po bang? Depende po merong talagang kapos na kapos sila talaga. Hindi ko malaman kung talagang nagastos or paano. Pero mura lang kasi 25,000 eh. 11,000 lang nabigay. Ano pong, pag ganun pong senaryo, ano yung ginagawa nyo po? Kinakausap yung pamilya pero dapat maobliga sila. Kung alam mo talagang dipit within 1 week. Pero pinagbigyan mo na halos 2 months. Dapat weekly na urgent sila. Kasi sa 25,000 ko 11,000 ang binigay, 14 balance. Sana mabalik kahit ng mga 10,000. Kasi ataol pa lang mahal na eh. Hindi mo naman pag-usap ng iba. Pero hindi ko na siningil. Tsaka hindi kami yung pagka halimbawa kung ano sinasabi. Kaya lang, minsan kasi may tao na tinulungan mo na. At parang nabaligtad. Parang ikaw pa yung masama. Kung nakikausap sila, umiyak sila. Tapos, nung ako na naniningil, ako yata umiyak ngayon. Shoutout nga pala, wait lang kasi ako, related ako dyan na ang isang tao, pag nagawan mo ng guys, ng isang pagkakamali lang, yung ginawa mong tama, wala na. Bura. Wala na. So ano po yung may papayo nyo? Hindi naman matagal tong interview guys, sana tapusin nyo na po. Ito po yung almost 20 minutes lang or 20 minutes. Ano po yung may papayo nyo sa gustong pasukin yung ganitong pagbibusiness o kabuhayan sa patay? Kailangan sa business kasi ng funeraria, ang number 1 step kasi dyan, kailangan meron kang resident license embalmer. Number 1, hindi ka pwedeng mag-open kung wala kang ganon. Opo. Kaya mahalaga yung embalmer talaga. Tapos pangalawa na lang yung kailangan meron kang gamit. Yung gamit naman na archilate. Saka pag nagninegosyo, kailangan may mga katangian sila na babang loob sila, hindi magagalitin. Kailangan marunong makasama sa tao talaga. Lagi ka nakahiti, kahit inis ka na. Ganon lang. Mahabang pasensya ba? Ayun ang kailangan. Isa pala yun Pag nag-business talaga, hindi dapat isama mo na yung mga bisyo. Bisyo, yung bibili ng walang katuturan. Yung mga parang yung mga hindi naman kailangan. Paramihin mo na yung pera, tapos pag marami na, tsaka mo lang bilhin yung gusto mo. Ganun lang kasi, yun ang naging priority ko noon. Basta kailangan pag kumita ako, kung 10,000 yun, may naitabi ako kahit 500. Parang may goal ka. Correct. Saka, hindi ko pinapansin yung sinasabi ng iba. Tapos ito po, kumbaga, second to the last na question. Since sabi nyo, naging okay yung kitaan dito sa pagbibusiness, ano yung yung let's say na naging achievement na bukod sa kung napagtapos nyo na po yung mga anak nyo? Napagtapos ko silang 3. Yung panganay ko, IT graduation, 4 years. Yung pangalawa ko, high school teacher, major. Opo. Babae yun. Yung pangatlo ko, business ad. Ano pa po yung hindi nyo malilimutan na experience na pagdating sa kababalaghan naman po dito po sa inyong para sa pang-last na question natin na ma-share nyo po, nakakaiba talaga na hindi siya pangkaraniwan, di ba? Yung mga iba white lady, yung iba doppelganger. Hindi ito parang yung dumating kami rito, meron na talaga dahil may kasama kami na parang may third eye siya. May mga batang tumatakbo dito bata talaga sa mga... Pero kayo naranasan nyo yun, yung sinasabi niya? Years old. Minsan lang na wala pa siyang bakod. Tsaka itong batang to na apo ko, napaglaruan siya ng kapre. Dati.
Sa harap. Marami pa pong bukid, ano dito, gubat pa to dati. Puro puno po yan. Purong malaking mangga dyan, may duhat, may papaya. Lahat po na yan, puro prutas talaga nung dumating kami. Hanggang dito Parang farm lot? Ganon? No, parang ganun po siya. Yung harap lang na yun ng bahay, pero itong likod, puno siya ng Okay. puno bahay talaga na prutas. Eh, yung puno ng mangga parang nasa edad na doon yun, 30 years. Kasi nung tinulak namin, parang may butas sa gitna. Siguro Oo. parang sabi nila may blende. Nung pagkasabit na ng dilim mga 11 gano'n, Oo. talagang parang may nagtatawa ng maliliit na... Pero nakarinig na po kayo ng boses ng sinasabing hindi naman natural. Na hindi naman... Nung nakaburo yung mister ko. O sige, ganito guys ha. Kailangan ma-confirm natin kung kasi kakatapos ko lang mag-vlog yung nakaraan sa Abandon. Meron akong... Kung magtutugma yun talaga masasabi kong totoo nga. Kasi ano yung pagkakaboses po nung narinig nyo? Paano siya? Plain lang ba na parang normal or may parang echo? Yung boses dun parang may echo siya. Naku po, yun na nga. Confirm. May echo kasi yun. Kasi yung boses ng natural tao, yan nakita mo yan. Yun parang may isa mag-asalita ka, parang yung boses niya na maririnig mo din. Lumalayo, parang lumalayo na ewan. Pero may echo. kung yung gaya ng boses niya, gaya niya, kaya lang parang ilinaw. May alingaw. Yun nga guys. Confirm nga. Parehas din Meron akong siya. na-experience. Pero bago namatay yung mister ko, 3 days before, sabi niya, pag namatay ako at merong kang narinig na kaboses ko, Oh. palayasin niyo, masamang espiritu yun, di ako yun. At pag may nakita kayong kamukha ko, kasi talagang gano'n sa time na malungkot ka, magpapakita siya, parang tinutusok ng diabo. Nasa ano yun nasa Biblia. Opo. Palayasin niyo. Tsaka kayo manalangin. Tapos lagi nga sinasabi ng gano'n. Kasi ikaw kung may bumabalik, wala na ikaw bumabalik. Dahil kung may bumabalik, Napatay. sabihin na. Di matutuwa dapat yung kamag-anak, di ba? Dahil bumabalik Sa eh. totoo. Yung anak ko talaga, kita niya talaga. Aha. Itong yung panganay ko. Tapos inulit pa nga niya sabi niya, pakinggan mo nga Camille, sabi sa manungang mo, pakinggan mo ikaw. Boses nila. Talaga yung... ganun niya, confirm. Kasi kinumpara ko po, kaya ko tinanong sa inyo. Siya talaga. Meron po kasi kung napuntang abandonado lang nitong nakaraan. Ngayon, inano ko na, sabi ko parang hindi siya normal na boses eh. Parang may echo nga. May echo siya. Yun nga. Confirm siya nga guys. Multo nga yung na-record natin nung nakaraan Medyo sa vlog. malaki pa nga. Pero talagang kikilabutan ka pagka talagang narinig mo. Pero kung Mahina lang no? Mahina. pero yung sabi sa akin ng mister ko, inaasahan ko na yun. Bukod po dyan sa achievement nyo na yan, ano po yung masasabi nyo na, ay, naging okay ang life namin, naging ano? Meron ko ng 3 sasakyan, yung Starex nga, Toyota Hilux na pick-up, Oo. 300, meron akong karwahe, may Expedition. Oo, Ang pinagsimulan ko lang yung Excelting galvanized na luma. Tapos nabili ko itong lupat bahay. Tong 400. hindi na po kayo umuupa dito. Nabili nyo na ito. 2017 ko siya nabili, 484 square meter to. Oo. Mura pa nun, 2 milyon ko nabili. Magkano per square meter ba dito sa Nueva Ecija? Parang sa 4,000 yata. Ay, mas mura dito. Pero ito pong pagpapaayos ng ng morgue nyo na maganda na ito, parang mistulang conference room. Ano po 'yan? Magkano pa inabot ng ganyan na na gastos po? Pati po kasi taas niya, tsaka yung bakod, tambak. Oo. Nasa 1 milyon din pati labor niya. Ah, Kasi yung mister ko lahat nag-design yan eh. wow, oo. Parang showroom namin itong kabila. At least kahit wala naman siya ngayon physically, yung spirit na naiwan niya, nandyan lang eh. Kumbaga yung legacy niya ayun pa rin, parang nagbakasyon lang siya, 'di ba? Parang ganun po, no. Nung makita niya na natapos na parang yung kasabay pala nung hindi nating asenso lang po konti. Na talagang nawawala. Biglang may mga Biglang nalungkot ako kasi hindi ko siya kasama sa sa buhay. Mumbai. Oo. Pero magkasama kami sa ating Oo. githawa. Para namin to pinangarap na mabuo, yung pangarap niyang yung niya kasi maluwang yung pagbabalsa mo niya, talagang nakakagalaw siya ng maganda, aircon, malinis. Siya yung may idea po pala nito, no? Siya po lahat, pati yung mga kung ano yung kinabit doon. Siya, pati to yan, mga kulay nung tapos yung second floor nga, bahay nga sana namin. Pero masyadong mahiwaga ang buhay ko, walang oras eh.
24 hours. Pag Biglang talagang kahit tulog ka, tatawagan kayo, gigising ganon. ka at gigising. Kasi pag hindi mo pinansin, pumag sa iba yung lilipat. Kaya kailangan pag tumawag, sagot agad, may kukunin patay. Kailangan bangon agad. Kasi parang ano eh. Parang, So kailangan mauna ka pa sa patay, tsareng, na mabuhay, na bumangon. minsan pagka tumawag, halimbawa, may patay po tayo dito sa ganong lugar. Oo. Hindi. Matigas na yung ulo ko eh. Parang hindi ako makamove on. Pero sa totoo, talagang yun na yung oras. Parang nagpahinga na siya. Hindi lang ako makamove on kasi nga. Kasi syempre, bago pa lang din po eh. Di ba namatay po siya May 10, 2022. Oh, 2023 lang tayo. Wala kasing sakit. Kumuha lang ng patay yun. Malapit na dito sa amin. Pagbalik, sumakit na kaging tiyan. Akala niya na usog. Oh? O, natawagan niya yung anak ko, napuntahan siya. Sumakit lang yung tiyan niya. Tapos, ano po yung sabing kamatayan daw? Atake nga, acute myocardial infarction. Parang aneurysm sa ilalim ng sikmura. Tatlo pala yun eh, sa ulo, sa ilalim ng puso, sa ilalim ng tiyan. Ang sabi ng doktor yun, 30 minutes lang pala yung gano'n. Ilang taon po siyang Na namatay. nung namatay? 53. Ay, Ang bata. 54. Oo, Wala. bata pa po yung asawa niya. No? 55. Ibig sabihin talaga, nung natapos ito, may sinabi pa siyang salitang, sa wakas. Sa wakas daw, nakita ko na ikin pangarap ko. Sabi niya. Pero at least masarap sabihin yun nang talagang Inopen pa naman ng February. Oo. May. Namatay siya. Mm-mm. Parang masakit. Oo nga po, pero yun talaga kailangan natin lumaban kasi life must go on, di ba? Nasa 9 lang ng umaga eh. 9 lang siya. Lumalakad ako dyan, parang namalikmata ako. Pumikit pa nga ako na gano'n eh. Parang nakita ko maraming tao dyan, mga nagkakapihan, gano'n. Ay, Nung lumalakad ako. Tapos pagbalik ko, wala naman na. Tapos, 3 days before din, napaginipan ko na nalagas yung ipin ko. ay yun. 3 beses yun na nalalagas yung ipin Sunod-sunod ko. yun araw-araw na panaginip? Hindi naman yung isang buong linggo na yun, nakatatlo akong panaginip noon. Plus yung napaginipan ko na may hinahabol akong nakaputi. Hindi ko naman alam kung sino yun, wala na ko alam kung babae lalaki yun. Tinatawag siya, ay naman niya lumingon. So, Kasi nakaputi siya, may sa madalit parang- sabi po, ang inyong asawa ay nakita kayo na bago siya mamatay, yung sinasabi mong 38 days bago siya namatay, ay sabi niya, itong second floor na ito, 3 days lang. hindi, yung sinasabi niyo pong second Hindi floor na raw na niya ito, maantay po. hindi niya na raw maaantay. Bigla lang niya sinabi yun. Sinabi, hindi ko nagkamaantay yan. Kasi ang ano namin noon, January na tapusin. Nung nag-uusap kami, May. Sabi ko, darling, hindi ko na kaya na umutang ulit. Parang hirap na ako. January na lang ako pag-iipon ako. Sige ka para mapahinga ka, pero hindi ko na ikamaantay. Ay, sinabi niya hindi mahirap. Tapos sabi niya, Biglang sabi niya, nag-plus sa utak ko na January, hindi ibig sabihin. Itong taon na to, mawawala siya. Parang, ganun lang. ano yung parang sinabi mo naisip ko naman, lang. ano yung response mo sa kanya? Ano yung sinagot mo sa kanya? O bakit ako? Sinusundo ka na ba ng tatay mo? Parang ano lang pangkaraniwan. Ganun lang parang biniro. Kasi lagi siyang ganun eh. Sakit kay ganito ko. Ba't hindi na lang mo pina-check up or what? Pinapacheck? Ilang beses po kami nagpa-check up yung fasting kasi. Ilang kasi bago ka restaurant. Nakunan ka ng dugo. Parang lahat, overall. Nasa parang 1.9 yata. Yung dalawa kami. Hindi siya nakakatagal sa oras. Kakain na siya. Kaya hindi siya tutuloy. 3 times yun. Nakakataon na parang inano na rin ng Diyos na mangyari din, no? Siguro nga kaya tama yung sinasabi niya. Basta pag namatay ako, hindi ka magkakagastos. Hindi mo ako alagaan. Kumbaga, nasa timing po yung kanyang pagkawala na okay na kayo. O yun ang siguro. Yun ang pinagpapasalamat ko na hindi na ako umuupa. Bayad ko na yung mga sasakyan. Tapos Yun nga yung lang, pangarap niyang morgue, nakita niya. Tuwan-tuwa siya eh. Sabi Ilang ko, years po ito? Nung buhay pa siya, ilang years niya po itong nagawan? Kaka-open lang po namin. Nasa ano po ito, halos kulang-kulang 1 year. Kasi nasa 8 months. Eh di si madam ngayon may balak pang ano ba? Ano ba madam? Sa mga nakakapanood. Baka ligawan niyo pa si madam ha? Available po. Ayun. Life must go on, ika nga. Kumbaga tayo talagang lahat naman tayo temporary lang dito sa mundo, di ba? So yun po, Madam Jocelyn, salamat po sa papaunlak ng interview na to. Yun, sana mas ma-bless pa itong inyong business na hindi natin hinihiling marami pang mamatay, pero ma-bless lang itong inyong dumami pa yung blessings. Oo, na matamasa nyo dahil alam kong deserve nyo dahil hindi po biro yung ganitong business eh. Dahil Mahirap.
Biruin mo, hahawak ka ng patay, makikita mo yung patay araw-araw. Okay ba yan? Okay ba yan? Na-imbalsa mo na ba yan? Parang kung ako nasa... Tsaka yung reaction ng pamilya, lahat ng reaction na makikita mo yung sa pag-iyak nila, may iyak na talagang iyak lang na Oo. nasaktan ka eh. Yung nasaktan ka lang ba, nadapa ka, gano'n. Iba yun. Iba rin yung iyak nung, di ba ba, yung... Peke. Hindi iyak ba na parang nagalit ka, naiyak ka sa galit, iba yun. Iba yung iyak nung nasugatan ka o napasok ka, iba iyak nun. Yung iyak nung talagang sobrang depressed na wala yung mahal sa buhay, kung sino man, yung asawa, anak, magulang. Yung iyak nila parang sa Biblia rin, parang nananaghoy. Sorrow yata sa English. Parang ano, mas Sobrang, matindi. yun. Sobrang lungkot. Maghalo na yung lungkot. Parang binagsakan ng langit at lupa. Yung panaghoy niya, ano yung parang past na sobrang sakit. Ganun. Yung sobrang sakit. Ganun yung nakita ko na yung huli namin sinervice na kamukha nung sa akin. Ako talaga, ano eh. Yung iyak ko parang, ano siya, ba't hindi pa yata panaghoy eh. Parang nananangis. Yung parang nananangis na nanaghoy, parang isa lang. So, thank you po uli Madam Jocelyn sa interview at alam ko mabibless pa kayo dahil marami din kayo natulungan na yung ibang mga mahihirap din na may kailangan at talagang may kailangan na itatulungan nyo din. Kaya salute sa mga kagaya po ninyo. Thank you. And don't forget to like, share, and subscribe guys. God bless. At sana wala na munang mamatay ngayon.